Isa sa kautusan ng Diyos ay huwag kang magtataksil sa iyong asawa. Pero paano kung hindi mo mahal o sobra mong kinasusuklaman ng iyong asawa? Actually ay nagdadalawang isip akong sumulat sa inyong programa dahil ayaw kong mahusgahan ng mga tao, pero sa kabilang banda ay marami ang nag-uudyok sa akin na sumulat dahil daw sa marami ang kapupulutan ng aral ang storya ko ng pag-ibig. Hindi po ako naniniwala sa kanila kasi parang walang aral na mapupulot sa storya ng isang lalaking nangaliwa sa kanyang asawa. Pero sige, sumulat pa rin po ako para bigyan ng panig ang mga lalaking nangangaliwa sa kanilang mga asawa. Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Rioner, 35 years old at isang working guy at mapagmahal na tao. Galing ako sa isang mayamang pamilya dito sa Alabang. Well, na-discover ko ang inyong programa isang gabi nang minsang sumakay ako ng taxi pauwi ng bahay. Dahil nasiraan noon sa daan ang kotse ko. Nakikinig kasi noon ang driver ng taxing sinasakyan ko. At natatandaan kong tinanong ko yon sa driver. Ang sabi niya, sa Papa Dudut Stories YouTube channel daw siya nakikinig. Kaya heto ako gamit ang aking iPad ay pinagsikapan kong isulat ang kwento ng isang lalaking nangaliwa sa kanyang asawa. Papa Dudut, dahil sa nanggaling ako sa isang mayamang pamilya, ay naging mahigpit ang mga magulang ko sa pagpili ng mapapangasawa ko. Ayaw kasi nilang mawala sa pamilya ang pera bukod sa mataas ang ambisyon ng dad ko na lumago ang kanyang negosyo. Kaya naman naisipan niya noon na ipagkasundo akong ipakasal sa anak ng babae ng kanyang kasosyo sa negosyo. Papa Dudut, abot langit ang pagtutol ko noon dahil may mahal na akong ibang babae, si Janice. Pero dahil galing lamang siya sa isang mahirap na pamilya ay tutol sa kanya si dad. At kahit na ilang beses akong tumutol noon ay naipakasal ako sa babaeng hindi ko mahal, si Joresa. Papa Dudut, from day one simula nang ikasal kami ni Joresa ay naging magulo na ang relasyon namin. Alam ko noon na sooner or later our relationship will not last. Bukod sa may mahal ako noon, ay meron ding ibang mahal noon ang asawa ko. Every night and day ay palagi kami nag-aaway, pero Papa Dudut, dumating din ang pagkakataon na sinubukan ko namang mahalin si Joresa. Pero hindi ko rin kinaya dahil kahit na anong gawin ko ay si Janice pa rin ang mahal ko. At dahil doon ay pinagpatuloy ko ang pakikipagrelasyon kay Janice. And for 7 years ay inilihim ko sa asawa ko na nangaliwa ako. Alam ko na marami na kayong itinampok na letter senders na lalaking nangaliwa sa kani-kanilang mga asawa. Pero karamihan sa kanila ay kinakatwira na nadala lamang sila ng tukso kaya pumatol sa ibang babae, Papa Dudut. Pero ako, iba ang rason ko. I love my mistress more than my wife. And as expected ay marami ang tumutol sa pangangaliwa ko, lalo na ang mga taong malalapit sa akin. Nagtalo na naman kami ng asawa ko. Kwento ko sa aking kaibigang si Randall habang nagpapalipas kami ng oras sa isang bar sa Makati. Hindi na nasorpresa ang kaibigan ko sa aking sinabi. Lagi naman kayo nag-aaway ang sabi pa nito sa akin. Hindi ko na talaga kayang ugali niya. Hirap na ako sa kanya. Lagi na lang akong mali sa paningin niya. Gusto niyang parati siyang nasusunod. Reklamo ko pa. Habang kinukwento ko kay Randall ang mga kasawian ko sa piling ni Joresa, pakiramdam ko ako na ang pinaka-sinumpang esposo. I think nagkamali ka ng babaeng pinili. Pero huli na ang lahat. Kasal na kayo at meron na kayong anak. Agad kong kinorektahan ang sinabi ni Randall. Hindi ko siya pinili, si Dad ang may gusto noon. Tumupad lamang siya sa kasunduan nila ng kumpare niya. May hidden agenda si Dad kaya niya ako ipinakasal kay Joresa. And it is all about business. Hanggang kailan ako magtitiis ng ganito?
Hindi ko mahal si Joresa and she is not in love with me too. Para kaming nabubuhay sa isang malaking kalokohan. Nakita ko ang lungkot sa pakikisimpatya sa mga mata ni Randall sa akin, Papa Dudut. Nasa yun ang lahat, money, luxury and anything. Pero parang may kulang pa. Si Janice, dugtong ko. Hanggang ngayon ba naman si Janice pa rin ang nasa isipan mo? Kaya tuloy nasisira ang relasyon ninyo ng iyong asawa eh. You must leave her. Kalimutan mo na siya. Medyo disappointed na sabi ni Randall sa akin. Isa kasi siya sa mga unang tutol noon sa pakikiapid ko. Pero dahil sa magpinsan at magkaibigan kami ay pilit niya akong inuunawa. Yun nga lang ay palagi niyang sinasabi na si Janice ang totoong nagdadala ng kamalasan sa buhay ko. Hindi ko kaya kasi mahal ko siya. Pagtutol ko sa kanyang sinabi. Kung ganun pala bakit ka pa nagpakasal kay Joresa? Huminga muna ako ng malalim bago nagpatuloy. I don't know. Napasubo lang ako noon at saka natakot ako na baka kung anong gawin sa akin ni Dad. In other words, naduwag ka, sundot niya. Kaya nga nagsisisi ako, hinayaan ko pang makasal kami ni Joresa. Hindi ko ipinaglaban ang pagmamahala namin ni Janice. Pagkatapos noon ay uminom muna ako ng alak at nanaig ang katahimikan sa aming dalawa ni Randall. How's Janice? Tanong niya sa akin pagkaraan ng ilang minuto. Kanina lamang nagkita kami, Randall. Magtatanan na kami. Pag-amin ko sa kanya. At tulad ng aking inaasahan ay nagulat siya sa mga sinabi ko. Nagpasya na ako. Tatakas na kaming dalawa ni Janice. Magpapakalayo-layo na kami. Alam kong ito lamang ang tanging paraan upang maging maligaya kami sa isa't isa. Pagpapatuloy ko. Leoner, baliw ka na ba? Tiyak na hindi kayo mamumuhay ng masaya sa tahimik tulad ng inaakala mo. Sa tingin mo ba tatantaran ka rin ba ni Joresa at hahayaan ka na lamang niyang ibigay kay Janice? Kilala ko ang asawa mo, hindi basta-basta yun magpapaapi. Sinisiguro ko sa inyo na sisirain lamang niya ang buhay ninyong dalawa ng kirida mo. Babalapan ni Randall sa akin. Magkatago kami ni Janice, tatakas kami, hahanap kami ng paraan para hindi kami matunto ni Joresa. Napapailing na lamang si Randall sa mga sinasabi ko. Sisirain mo lang ang buhay ninyong dalawa. Sa puntong yon ay hinarap ko na siya. Anong gagawin ko? Pilitin mong mahalin si Joresa. Asawa mo na siya at may anak na kayong dalawa. Di ako maaapektuhan ng inyong anak kapag ginawa mo yan. Sagot niya sa akin. Pero mahal ko si Janice. Ayaw ko namang habang buhay akong magdusa. Ayaw kong mabuhay na puro panghihinayang na lamang. Insist ko. Papa Dudut, that time I really don't care about my safety anymore. Handa ko nang harapin ang lahat ng mga consequences. Kahit pa buhay ko ang maging kapalit. Makasama ko lamang ang babaeng mahal ko. Paano ng anak mo, si Ram? Natigilan ako sa kanyang sinabi. Handa ko bang isakripisyo ang kaligtasan at kinabukasan ng aking anak para sa aking pag-ibig? Isasama ko siya. Aalis kaming tatlo. Magpapakalayo-layo kami, ang sabi ko sa kanya. At idadamay mo pa ang anak mo sa kasawian mo? Natigilan ako, Papa Dudut. Sa totoo lang ay nagwo-worry din ako para sa aking anak sakaling ituloy ko ang pakikipagtanan kay Janice. Kung isasama ko si Ram, ang tanong sasama ba sa akin ang aking anak? Pangalawa, gaano ako kasigurado na hindi siya mapapahamak? Pangatlo ay siguradong ipaglalaban ni Joresa ng patayan ng anak namin. Nanaigang katahimikan sa aming dalawa ng pinsan ko at maya-maya ay muli siyang nagsalita, Papa Dudut. Pagpasensyahan mo na ako, Leoner, kung palagi akong tutol sa mga desisyon mo lately. Hindi sa nakikialam ako, iniisip ko lang ang kapakanan ng iyong anak. Naawa ako sa bata. Bakit mo kasi hindi subukan na mahalin si Joresa? Isipin mong para ito sa iyong anak. Huwag mo nga hayaang lumaki si Ram na sira ang inyong pamilya. Paliwanag niya sa akin. Kaso paano ko nga mamahalin si Joresa? Siya rin mismo ang may ayaw sa akin.
Sinubukan ko siyang mahalin ngunit siya rin ang lumalayo sa akin. Palagi siyang walang panahon sa akin. Lagi siya ang nasusunod. Randall, pakiramdam ko para lamang akong laruan sa kanya. Sinubukan ko siyang mahalin, binaliwala lamang niya ako. Randall, kailan pa matatapos ang aking paghihirap? Ang paghihirap namin ni Janice. 7 taon na kami sa ganitong sitwasyon. Pahayag ko naman sa aking side. Huminga muna ng malalim si Randall, hudyat na suko na siya sa akin. Bahala ka, sundin mo ang binubulong ng iyong puso. Kung ano sa tingin mo ang tama. Kung sinasabi niya na dapat ka nang humiwalay kay Joressa at sumama kay Janice, gawin mo. Kung sa tingin mo ikakapahamak mo ito at ng iyong anak at minamahal, huwag mong ituloy. Payo na lamang niya sa akin. Papadudot ng panahon na yon, I was torn between staying with Janice or staying with my wife. Mahal ko si Janice pero hindi ko mahiwalayan si Joressa dahil sa iyon ang dinidikta ng aking mga magulang. Makakasira daw yon sa reputasyon ng pamilya namin at sa pamilya ni Joressa. Kilalang kilala kasi ang mga angkan namin sa larangan ng negosyo at ang pakikiapid ay maaaring pagmula ng malaking chismis na maaaring makasira sa magandang reputasyon namin. Bagamat marami ang nagsasabi na mali ang ginagawa ko pero sinunod ko pa rin ang dinidiktahan ng puso ko. Kahit na may skandalo pa ang buhay ko. Buhay ng asawa ko at buhay ng kabit ko. Hindi masamang ipaglaban ang tunay na minamahal. Samantala dahil sa pangangaliwa ko ay madalas kami mag-away ng asawa kong si Joressa. Saan ka galing? Tanong niya sa akin nang minsang umuwi ako ng late sa bahay. Nasa bahay ka na naman ba ng kirida mo, magdamag? Noong araw na yon ay pagod ako galing sa trabaho kaya agad na nag-init ang ulo ko nang magtaas ng boses sa akin si Joressa. Ano ba ang gusto mo ha? Naghahanap ka na naman ba ng away? Ikaw saan ka rin galing? Sa bahay ba ng iyong first love na si Joshua? Huwag mong ibahin ang usapan, napasigaw sa galit ang aking asawa. Bakit hindi ba totoo? Kung ikaw merong Joshua, ako merong Janice. Tila naghahamong kong sabi sa kanya. Dahil doon ay isang malakas na sampalang natanggap ko mula kay Joressa. Hayop ka? Wala kaming relasyon ni Joshua. Ikaw ang nangangaliwa dyan. Huwag mo akong baliktarin. Galit niyang wika sabay bato ng matatalim niyang titig sa akin. Huwag mo akong gawing tanga. Kung wala kayong kaugnayan ni Joshua, anong ginagawa mo sa isang restaurant sa QC? Kitang kita ng dalawang mata ko. May pahalik-halik pa ang mukong na yun sa mga kamay mo? Ang sabi ko sa kanya. Natahimik si Joressa sa sinabi kong yon. Oo papadudot, matagal ko nang alam na may kalaguyo ang aking asawa. Pero wala talaga akong pakialam noon. Mas gusto ko ngayon para may dahilan ako para iwanan siya. So kung kaya mong mangaliwa, kaya ko rin. Kaya wag mo akong pakialamanan. Balik ko pa sa kanya. May pakialam ako dahil asawa mo ko. I am your wife. Hirit pa niya sa akin. Naiiling akong binalikan ang kanyang mga sinabi. My wife. Kailan ka ba naging asawa ko? Kailan mo ginampanan ang pagiging isang may bahay? Bakit wala kang maisagot? Ano? Sagutin mo ang tanong ko. Kailan ko ba naramdaman ang iyong pagmamahal sa akin? So ako ang binabaligtad mo? Ikaw nga dyan ni minsan ay hindi ko naramdaman na asawa kita dahil si Janice lamang ang laging nasa iyong isipan. Nayamot na ako sa puntong yon, papadudot. Teka, para lang umiikot ang ating pinag-uusapan. Tapatin mo nga ako. Ano bang gusto mo sa akin? Kung wala ka magandang sasabihin ay mabuti pang pagpahingahin mo na lamang ako. Huwag kang bastos, pigil niya sa akin. Agad naman akong pumalag sa pagkakahawak niya. Ano ba? Bitawan mo ako at hindi ko sinasadyang masampal ang aking asawa. Napahawak si Joressa sa kanyang mukha dahil sa sobrang sakit kaya gumanti rin siya sa akin ng sampal. Don't ever do this again, Rioner. Binabalaan kita. Hindi ako katulad ng mga ibang babaeng pumapayag na gulpihin ang kanilang mga asawa.
Tinitiyak ko sa iyo, Rioner, na kapag ginawa mo ulit sa akin ito ay pupulutin ka sa kangkungan. Banta niya sa akin. Dediretsahin na kita. Lumayo ka na sa iyong kirida dahil may asawa ka na. Ako ang legal wife mo. Kahit pagbali-balik ta rin mo man ang mundo ay asawang pa rin ako. Kung hindi mo ako mahal, fine, basta kumilos ka ng naaayon para hindi tayo napagpipiestahan ng mga kaibigan natin at kakilala. Ayan mo si Janice. Ako ang asawa mo kaya sa ayaw at sa gusto mo, sa akin ka lang. Ang sabi pa niya sa akin habang dinuduro ako. Pagkatapos noon ay hinayaan na niya akong pumunta sa aking kwarto nang biglang lumitaw ang aming anak at umiiyak na nagsabing wag na kaming mag-away ng mama niya. Siyempre kahit na gaano man kami galit sa isa't isa ay may soft spot pa rin kami para sa aming anak. Habang nasa kwarto ako, Papa Dudut, ay palaging sumasagi sa isipan ko si Ram. Sa totoo lang ay ayaw kong nakikita niya kami ng mama niya na nag-aaway o nagkakasakitan. Pero hindi ko mapigilan ang aking sarili lalo na't palaban din at nananakit si Joresa. Alam kong nasasaktan siya sa nangyari sa aming pamilya at kung siya ang tatanungin ay siguradong ayaw niyang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Pero hindi kami perfect couple ni Joresa. I mean, we are not compatible for each other. Kahit na anong gawin ko, kahit na sabihin ko pang hiwalayan ko ang aking kirida at magpakatinong asawa, mauuwi rin kami sa away dahil sa irreconcilable differences namin ni Joresa. I don't like her attitude. Dominante siya, mayabang, mata pobre at higit sa lahat ay very demanding. Papa Dudut, alam ko sa mga oras na ito ay hinuhusgahan na ako ng mga listeners mo. Ang masasabi ko lang bago sana nila ako husgahan ay alamin muna nila ang dahilan kung bakit ko ito ginawa. Katulad ng sinabi ko kanina ay sinubukan ko namang mahalin si Joresa. Pero siya mismo ang kusang lumalayo sa akin. Kaya lang naman niya gustong i-maintain ang aming relationship just because of her fulfilling personal interest. At ayaw ko lang naman na gamitin niya ako for that. Sa kabilang banda ay mas lalo kong minahal si Janice. She's very supportive, caring, sincere and loving. At saka nararamdaman ko ang pagiging tunay kong lalaki kapag kasama ko siya. Hindi tulad kapag kasama ko ang asawa ko na parang tau-tauhan lamang niya ako. Papa Dudut, handa kong ipaglaban ang pagmamahala namin ni Janice even the whole world is against us. Papa Dudut, nung una ay patago ang relasyon namin ni Janice dahil ayaw kong malaman ng asawa kong si Joresa ang ginagawa ko. Pero na-realize ko na bakit namin itatago samantalang tunay namang kaming nagmamahalan. Lumipas ang ilang taon ay naging lantaran na ang relasyon namin ni Janice. Hindi na rin nahiya ang mahal ko kasi una naman siyang dumating sa buhay ko at alam ng mga taong nasa paligid namin na siya talaga ang mahal ko. But as expected ay hindi kami nakaligtas sa mga mapanuri at mapanghusgang tao. Pero hindi kami nagpa-apekto ni Janice. Janice, aalis na tayo dito. Mamumuhay na tayo ng payapa, ang sabi ko sa kanya. That time ay planado ko na ang lahat. Handa na yung bahay na pagtataguan namin. Na-secure ko na rin ang mga finances ko at sigurado ako na hindi kami maghihirap ni Janice. At handa na rin ako sa magiging reaksyon ng aking asawa sakaling wala na kami. Paano ang iyong asawa? I am sure na hindi siya papayag. Hirit pa ni Janice. Medyo kabado siya that time dahil kilala niya si Joresa. At gusto lang naman niyang mabuhay ng tahimik kasama ko. Wala akong pakialam sa asawa ko. Bahala siya sa buhay niya. Ang importante ay magsasama na tayo. Ang sabi ko na lamang. Pero kilala ko si Joresa. Kapag umalis tayo, tiyak kong hindi niya tayo tatantanan. Lalong masisira ang buhay natin, ang pagmamahala natin. Paalala pa niya. Magpapakalayo-layo tayo. Malayo kina Joresa at sa mga tutol sa relasyon natin. Sabi ko, trying to convince her na makipagtana na sa akin.
Paano tayo aalis dito kilala ko si Juresa. May pera yon at tiyak na gagamitin niya yon para matuntun tayo. Nag-aalinlangan pa rin si Janice sa magiging resulta ng gagawin namin. Reuner, mahirap nang sumugal tayo doon. Delikado ang papasukin natin. Mag-isip-isip ka naman, Reuner. Kung wala kang konkretong plano, lalaki ang problema natin. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay nawala ang aking pasensya at medyo nagtaas na ako ng boses kay Janice. Ano ka ba, Janice? Sabi ko na ngang ako na ang bahala. Bakit tila parang wala kang tiwala sa akin? Nagkamali ako at parehong-pareho kayo ni Juresa. Masyadong nagmamagaling. Akala ko ba mahal mo ko? Bakit niyo ako ginaganito? Pinagmumukha niyo akong tanga at walang alam. Ang sabi ko pa sa kanya. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang masigurado kung anong magiging buhay natin kung sakaling umalis na tayo dito. Katwiran niya sa akin. Sa pagkakataong yon ay nagbaba na ako ng boses at hindi ko mapigilang umiyak sa kanyang harapan. Janice, tapatin mo ko. Mahal mo pa ba ako? Tanong ko sa kanya. Mahal na mahal kita, Reuner, at alam niya ng Diyos. Tanging nasabi niya sa akin. Kung ganun ay sumama ka sa akin, magsama tayong dalawa. Magpakalayo-layo tayo. Magsasama tayong parang tunay na mag-asawa. Hindi kumibo si Janice pagkatapos ng aking sinabi. Tila tinitimbang pa niya ang mga bagay-bagay. Nang mapansin kong ilang minuto na kaming nabibingi sa katahimikan ay muli ko siyang tinanong. Ano, sasama ka ba sa akin? Naiiyak kong tanong sa kanya. Parang mo nang awa, wag mo akong iwan. Ikaw na ang mundo ko at ikaw na ang buhay ko. Sinasamba kita, Janice, at ikamamatay ko kapag iniwanan mo ako. Pagmamakaawa ko pa kay Janice. That time ay nakita kong naiyak na rin si Janice at niyakap niya ako ng mahigpit. Sige, Reuner, sasama na ako sa iyo. Yon ang naging desisyon niya. At yun nga, Papa Dudut, nagpakalayo-layo na kami. Iniwan ko ang asawa at anak ko para makasama ang babaeng tunay kong minamahal. Dahil doon ay talagang naiskandalo ang pamilya namin. Itanakwil ako ng dad ko habang muhing-muhi sa akin ang pamilya ni Juresa. Pero ayos lang sa akin kasi in-expect ko na kasi na ganito ang mangyayari at nakahanda na kami ni Janice ng mga panahong yon. Papa Dudut, nagtungo kami sa Victorias sa Negros. At doon ay payapa kaming nanirahan at nagsama na para mag-asawa. Naging masaya ang pagsasama namin at punong-puno kami ng pagmamahalan. We have the almost perfect relationship in an almost perfect paradise. Pero tulad ng inaasahan ay this is not forever. Isang araw ay isang paghaharapang sumira ng aming katahimikan. Ibalik mo sa akin si Reuner at nangangako kong hindi na kita guguluhin pa. Demand ni Juresa kay Janice nang magkaharap sila sa mismong bahay namin sa Victorias. Ngunit nagmatigas si Janice sa aking asawa. Hindi mo siya makukuha sa akin. Magkakamatayan tayo. Ako ang mahal ni Reuner at hindi ikaw. Akmang sasampalin ni Juresa ang other woman ko pero mabilis ang naging pagkilos ni Janice at agad na sinalagang kamay ng asawa ko. Huwag mo kong gawing kayan-kayanan, Juresa. Hindi akong tipo na babaeng nagpapasampal. Galit na wika ni Janice dito. Baka nakakalimutan mo, kabit ka lang. Asawa ko yung kinakalantari mo. Kung walang kumakamot dyan, magpakamot ka sa ibang lalaki. Huwag sa asawa ko, sigaw niya kay Janice. Sa puntong yon ay lumapit na ako sa dalawang babaeng nag-aaway. Huwag kang mag-skandalo dyan. May pinag-aralan ka pa naman, nakakahiya ka. Ang sabi ko sa aking asawa. Ikaw ang nakakahiya, Reuner, dahil pinangangalandakan mo ang pagiging taksil na asawa. Aniya. Ano? Hindi ka ba sasama sa akin? Pwes, pwede kitang idemanda. Alalahanin mong hindi annulled ang kasal natin kaya I'm still your wife. Legal wife at sa akin ka lang. Banta pa niya sa akin. Ayaw sumama sa iyo ni Reuner. So get out of our house. Pikon na sabi ni Janice sa aking asawa. Honey,
Don't make this situation difficult. Sumama ka na sa akin at magsimula ulit tayo ng panibagong buhay. Tandaan mong ako ang iyong legal wife. Naghihintay si Ram sa labas. Sarkastiko niyang sabi sa akin. Kahit kailan ay hindi ako sasama sa iyo. Yun na ang huling desisyon ko, Papa Dudut. Kung gano'n ay madali akong kausap. Magkita-kita tayo sa korte. Hindi ko ito palalampasin. Galit na nagbanta ito sa amin. Samantala sumigaw na sa sobrang galit si Janice. Get out! O gusto mong tumawag pa ako ng gwardya upang kalad ka rin kayo rito palabas? Hindi mo ako mapapaalis pag mamatigas ng aking asawa. Ayaw mo ha? Pwes ako ang kakaladkad sa iyo. Ang wika ni Janice pagkatapos ay kinaladkad niya palabas si Joresa. Siyempre pumalag ang asawa ko kaya nagkasakitan sila. Sampalan at sabunutan. Bigla namang dumating ang aking anak na si Ram para ipagtanggol ang kanyang ina. Kaya umawat na rin ako sa dalawang babaeng nag-aaway. Doon ay umiyak na yumakap si Ram sa kanyang ina na noon ay gulong-gulo na ang itsura. Hayop ka, Rioner, ang sama mo. Kahit sa harapan ng anak mo ay ipinapakita mo na nambababae ka. Hindi ka magandang huwaran. Naiiyak na galit ni Joresa sa akin. Ngayon mamili ka, Rioner. Yang asawa mo o ako? Seryosong wika naman ni Janice sa akin. Nakatingin lamang sa akin si Ram at umiiyak. Ano, sumagot ka? Demand ni Joresa sa akin. Sa pagkakataong yon ay huminga ako ng malalim at masinsinang kong kinausap ang aking anak. Ram anak, pasensya na ha. Mahal na mahal kita pero kailangan kong gawin ito. Patawarin mo ko. Daddy, iiwanan mo na kami ni Mommy? Umiiyak na tanong niya sa akin at halatang hindi niya tanggap ang naging desisyon ko. Nagpahid ng luha si Joresa at matapang na nagsalita sa akin. So si Janice na pala ang pinili mo. Okay, talo na ako, sige Rioner, magpaligaya ka. Kasama ang kabit mo. Ram anak, halika na. Iniwan na tayo ng daddy mo at ayaw na niya tayong makasama. Daddy! Daddy! Umahagulhol na tawag sa akin ang aking anak habang hinihila siya ni Joresa palayo sa akin. Tara na anak, umalis na tayo. Demand ni Joresa kay Ram. Sinundan ko na lamang ang mag-ina ko ng tingin at nakokonsensya. Hinawakan naman ni Janice ang aking kamay para mawala ang aking guilt. Hayaan mo na sila, Rioner. Maunawaan din tayo ng anak mo balang araw, ang sabi niya sa akin. Papadudot at that time ay medyo nakaramdam ako ng guilt dahil sa anak ko. Nakita ko kung paano nasaktan si Ram. But still I have no choice but to sacrifice him. Iniisip ko na lamang na balang araw ay maunawaan din niya ako at kung bakit mas pinili ko si Janice kesa sa kanyang ina. And that was the last time na nakita ko ang anak ko. Matapos ko kasing pinili si Janice over Joresa ay nilayo na nang huli ang aking anak at never nang nakipagkita pa sa akin. Samantala ay nagpatuloy ang pagsasama namin ni Janice. Nagmahalang kami na parang legal na mag-asawa. Months later ay laking tuwa ko nang sabihin ni Janice ang isang magandang balita sa araw ng unang taon naming magkasama sa iisang bubong. Rioner, buntis ako. Ang sabi niya sa akin habang nagse-celebrate kami ng aming anniversary sa isang restaurant. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Palagi kong ipinagdarasal sa Diyos na sana'y magkaanak na kami and here we are. Tinupad ng Panginoon ang aming matagal nang hinihiling. Talaga? Buntis ka, magkakaanak na tayo. Yes! Napapahiyaw pa nga ako noon sa tuwa. Pagkatapos ay hinalikan ko si Janice. Sabi ko na nga ba sobra kang matutuwa? Nakangiti lamang siya habang pinagmamasdan ako. Sinong hindi matutuwa ay magiging tatay na ulit ako. Sa wakas Janice ay nagbunga na rin ang pagmamahala natin. Kaya nga heto medyo naglilihin na. Kaya kung napapansin mo ngayon, hindi ko naubos ang ilang pagkain natin. Iba kasi ang gusto ni baby aniya. Bakit hindi mo sinabi ka agad? Ano bang gusto mo? Ibibili ko ka agad. Excited kong tanong sa kanya. Mamaya pag-uwi natin daan tayo sa palengke. Bili tayo ng manggang hilaw na may bagoong. Yon ang pinaglilihan ko, sagot ni Janice. Sure, ibibili kita kahit na ano pang gusto mo, ang sabi ko.
Thank you Lord, Janice. Pangako at magiging mabuti akong ama sa magiging anak natin. Lalo akong magsisika para sa kinabukasan nating magpamilya. Payakap nga ulit, Janice. At napayakap ako sa aking pinakamamahal. Samantala may naalala ako. Janice, may ibibigay pala ako sa iyo. Tanggapin mo. Pagkatapos ay inabot ko sa kanya ang isang 18-karat gold ring na may mga diamonds. Natuwa naman si Janice sa aking ibinigay sa kanya. Para sa iyo yan. Sign ng everlasting love ko sa iyo. Kahit na hindi man tayo ikasal sa huwes at sa simbahan ay sumusumpa ako na ikaw lang ang mamahalin ko at wala nang iba. Pagpapatuloy ko. Salamat Rioner. Ako rin. Sumusumpa na ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Wala akong pakialam kahit na sabihin ng iba na kabit lang ako. Ang importante ay nagmamahalan tayo. Gagawin kong lahat para maging mabuting asawa sa iyo. Yan ang pangako ko sa iyo hanggang kamatayan. Pangako ko sa kanya na dadalhin ko habang buhay. At yun na nga ang naging kinahinatnan ng buhay namin ni Janice. Hanggang sa ngayon ay magkasama pa rin kami sa iisang bubong. Namumuhay na bilang mag-asawa at present ay we have 2 healthy sons. Ang panganay namin ay 6 years old na habang ang bunso ay 3 years old na. Dito na ulit kami sa Metro Manila nakatira. Particularly here in an exclusive subdivision in Makati. And I'm very proud to say that we live happily ever after. Papa Dudut, this is our story and hopefully ay mapipili mong basahin ang kwento ko. Pero bago ako magtapos, I just want to say na hindi lahat ng lalaking nangangaliwa ay masama. Biktima lamang kami ng tadhana. I personally condemn adultery, lalo na sa mga lalaking nag-iwan ng asawa just for the sake of their sexual needs. Pero hindi lahat ng lalaki ay ganon. May mangilan-ngilan na lalaking nangangaliwa just because naipit sila sa isang relasyon na hindi naman dapat pinasok. I admit malaki din ang pagkakamali ko kasi hinayaan ko ang sarili ko na maikasal sa isang babaeng hindi ko naman talaga mahal. Pero nangyari na yon at hindi na maibabalik pa ang panahon. Anyway, maraming salamat po sa kaunting panahon ng pagbabasa mo sa sulat ko. More power sa inyong YouTube channel na Papa Dudut Stories and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Rioner. Magpakasal ka lamang kung sigurado ka na siya talaga ang gusto mong makasama for the rest of your life. Oo, lagana pa rin ang arranged marriage. Lalo na sa ilang kultura, pero sa panahon ngayon ay marami na sa atin ang empowered. At alam na ang ating mga karapatan bilang tao. Ang kailangan mo lang ay tapang na tumutol sa isang bagay na hindi mo naman talaga desisyon. Kung maging matapang lang sana si Rioner at tumutol na siya sa balak na arranged marriage kay Joresa, sana ay hindi sila humantong sa magulong buhay. Pati anak nila ay nadamay pa sa kanilang kasawian. Pero hindi natin alam ang buong kwento at kung ano ang naging motivation ni Rioner para pakasalan pa rin si Joresa kahit na wala siyang pagmamahal dito. Masama ang mga liwa sa asawa. Ano man ang dahilan mo ay wala ka pa rin karapatan na lokohin at saktan emotionally ang iyong asawa. Ganon man, gaano man siya kawalang hiya sa iyo. Kung hindi mo matagalan, ang hindi magandang pagtrato niya sa iyo ay makipaghiwalay ka na lamang ng maayos. Mag-usap kayong dalawa ng masinsinan at ipagtapat sa kanya na kahit na anong gawin nila ay hindi na magwo-workout pa ang relasyon nila. Maaring malaki ang pagkakamali ni Joresa sa iyo, Rioner. Pero sana ay hindi ka gumante sa kanya ng isa pang pagkakamali. Tingnan ninyo ang naging resulta ng ginawa ninyo at lalong gumulo lamang ang inyong sitwasyon. Pero ang higit na kawawa sa mga nangyayari ay si Ram na anak ni Rioner at Joresa. Masakit para sa isang anak lalo na't wala pa siya sa hustong gulang na makitang nag-aaway o naghihiwalay ang kanyang mga magulang. Very traumatizing po yon sa mga bata at pwede niyang dalhin ang sakit na naranasan niya hanggang sa kanyang pagtanda. Nakakalungkot lang at merong mga anak na naiipit sa ganitong sitwasyon
At para naman sa mga magulang na naghiwalay ay huwag nyo sanang hayaan na magkaroon ng emotional damage sa inyong mga anak ang separation ninyo. Hindi natin mapipigil kung hindi na talaga pwedeng mag-workout ang inyong relasyon. Pero sana man lang kahit nahiwalay na kayong mag-asawa ay ipakita nyo pa rin sa inyong mga anak na in good terms kayo bilang magkaibigan. Subukan nyo ring ipaliwanag sa mga anak ninyo ng maayos kung bakit kinailangan ninyong maghiwalay na mag-asawa. Maraming salamat Rioner sa pagbabahagi mo ng iyong storya sa Papa Dudut Stories. Good luck at dasal namin na sana'y maging okay ang lahat. Lalo na sa iyong anak na si Ram. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.